May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Nagsasalita na ngayon si Bongbong. Ito ang kanilang gustong palabasin sa media na ito si Bongbong ay hindi adik. Ito pong paglabas-labas ni Bongbong, pinapakita niya yan na, teka muna ha, ito araw-araw. Okay? Kasi sinasabi ng taong bayan, ako ay nagtatago. Oo, di ba? Pansin nyo naman, lilitaw lulubog ito eh. Minsan ilang araw mawawala, pero ito ngayon, nag-a-active siya. Nagpapakita siya, kahit saglitan, siguro, saglitang paglabas niya sa mga videos, wala naman nagtatanong. So, hindi mo rin makita talaga kung ano ang talagang pag-iisip nito si Bongbong. So, scripted yan. Ginawa lang yan ng kung sino man. Siguro yung bumubulong-bulong sa tabi niya pag natutulog o siguro yung bumubulong-bulong sa tabi niya kung sino man yun. Ginawa lang yung script para basahin lang niya. Hindi natin alam kung alam niya nga ang pinagsasabi niya. Dahil marami na po itong binanggit, parang wala talaga sa katulad nung, di ba, yung sa baril. Diyan sa kay OJC, wala daw pumasok. Pero napakadami. Di ba? Pipigilin niya lang sarili niya. Siguro magsasalita siya para hindi magniwi-ngiwi yung utak. Ano niya, para makita na, teka muna ha. Araw-araw, kita nyo, hindi nang mingiwi-ngiwi ipin ko ha. Pero saglit lang yan eh. Pipigilan niya yan. Ang gusto natin, sana humarap siya sa taong bayan. Or humarap siya sa media na yung media ay nakakapagtanong. Hindi yung puro si Claire at si puro Claire. Sinimulan lang po natin sa ganyan kasi nakikita natin kung paano binabago ni Bongbong Marcos yung optics. Di ba? Napupunan nyo naman yan eh. Ngayon, punang-puna, napalay na ang labas niya. Yaan po ang gustong palabasin ni Bongbong Marcos. Yan ang anunsyo ni Totoo naman kaya, kanselado na. Pangulong Bongbong Marcos kaugnay kay dating Congressman Zaldico, isa sa itinuturong sangkot sa anomalya sa mga flood control project at budget insertion. May pinag-utos din ng Pangulo. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at kung sakali man ay siya'y pupunta ron ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Sa huling impormasyon ng DILG, nasa Portugal umano nagtatago si Ko na noong Hunyo pa umalis ng bansa para raw magpagamot bago pa umusad ang mga investigasyon ukol sa flood control projects. Pero nauna na ring ibinalita ni DILG Secretary John Vic Remulla na may dalawang passport na hawak si Ko. Bukod sa kanyang Philippine passport, ay mayroon din daw siyang Portuguese passport. Kaya ang tanong, mapapauwi nga ba talaga si Ko sa bansa para mapanagot sa umanay pagkakasala? Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Ron. Ito muna, puntahan muna natin dito, okay? Ito si Saldico, meron na daw na-cancel na daw yung passport. Okay? Pero, ang sabi naman ng DILG, sa pangunguna ito ni John Vic Remulla, meron din siyang Portuguese passport, hindi lang Philippine passport. So, ang gustong palabasin, again, let's always look, tingnan lagi natin, ano ang gustong palabasin na imahe ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Ito po ay kitang-kita na po natin, hindi lang po ngayon, that they are always after the optics. Hindi naman sila para solusyonan ang problema dito sa pagnanakaw sa korupsyon dahil hindi naman hinahabol yung mga mastermind. Hindi naman para matapos ang problema natin sa mga addiction. Di ba? Hindi naman sila nagpapadrug test. So, ang gusto lang nila ay mapaganda ang imahe nila. Pero tingnan mo kung anong pinapalabas nila ditong optics. Kinancel na namin yung passport mo, kailangan mapauwi ka na. Pero yung DILG, bawi. Parang laban, bawi. Good cop, bad cop, good cop, bad cop. Ganun po ang ibig niya sabihin. Diba? Ginawa na ni Bongbong Marcos ang dapat niyang gawin. Kinansela na ang passport. Pero meron pa palang isang passport. Diba? Yan yung sinasabi natin, dapat dati nyo nang ginawa. Bakit pinaalis nyo si Saldico? Yan nga sinasabi, si Saldico mismo nagsabi na siya ay pinaalis nung magpinsan. Nung nagsalita si
Saldico, laban sa kanila, doon lang pinuntirya yung passport. Hindi nakakuha na to ng ibang passport. At posible sila pa ang naglakad nun. Galing pa sa kanila. There is a possibility dahil inutusan nga umalis to si Saldico. So kaya alam nila na mayroong passport na iba bukod sa Philippine passport. Dito po makikita natin na hindi po talaga seryoso itong gobyerno ni Marcos bukod sa hindi lutasin itong nakawan sa Ghost Project ay hindi mapauwi si Saldico. Abangan ninyo itong sinasabi ko, hindi pauuwiin si Saldico. Hindi mapapauwi si Saldico. Lahat ng sasabihin ni Bongbong, lahat ng sasabihin ng Remulla Brothers, all optics. Para kunwari, meron silang ginagawa. Pero hindi nila mapapauwi to. Hindi nila pauuwiin to dahil delikado sila pag umuwi to si Saldico dahil ipagtuturo sila. Naiintindihan? Puro drama lang itong pinaggagawa nila. Balikan natin yon. Passport. Kaya ang tanong, mapapauwi nga ba talaga si Ko sa bansa para mapanagot sa umano'y pagkakasala? Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain na wala siyang natanggap na impormasyon kaugnay sa pagkansela ng pasaporte ng kliyente. Ang tanging natanggap pa lang daw niya ay ang mosyon ng ombudsman na inihain sa 5th Division ng Sandigan Bayan para kanselahin ang kanyang pasaporte. Ayan, so di talaga natin alam kasi sa dulo nito sasabihin na kansela na talaga passport. Sa dulo nitong balita nito ng GMA, sinabi na nakansela na yung passport. Pero dito, hindi daw na-cancel, wala daw silang natatanggap na na-cancel yung passport ni Saldico. Alam naman natin niya, medyo tong gobyerno natin, mahilig lang talaga magsalita. 'Di ba? Kita natin si Boying, meron na daw warrant of arrest si Bato pero nasa cellphone lang niya. 'Di ba? Sa madaling salita, walang hard copy, soft copy lang. So mahilig lang sila magsalita ng ganyan pero malayo sa katotohanan. Pero tatandaan po natin, ito nakakaduda. Okay? Huwag po natin kakalimutan, dito tayo magdududa. May sinabi si Bongbong Marcos na sinusuhulan daw siya, binablackmail daw siya ni Saldico na wag lang cancelin yung passport niya pero hindi na maglalabas ng video si Saldico. Di ba? Naalala nyo? So hindi natin malaman kung sino nagsasabi ng totoo dahil sabi nung abogado ni Saldico, hindi po, malayo po sa katotohanan yun. Isipin mo, bablackmailin mo, presidente, gago ka ba? Walang gagong gagawa nun. Pero, yan po ang nilabas. Ito kapuna-puna. After nun, nawala na si Saldico. Tapos, hindi ngayon lang lumabas yung pagkakansela ng passport kasi ang usapin na sinasabi dito ni Bongbong Marcos yung pagkansela ng passport. Kaya nga naman, kung talagang hindi pa rin mapauwi si Saldico, tapos sinasabi ni Bongbong Marcos ay na-cancel na yung passport, posible nga na nagkaroon na sila ng usapin. Nag-uusap na tong dalawa. Teka muna, tatandaan po natin eto si Saldico, kasabwat nila sa pagnanakaw. Ito pong tatlong ito, ito po ang mastermind. Bongbong, Tambaluslos, at si Saldico. Ginipit lang si Saldico kaya nagsalita pero tatandaan natin galit kay Sara yan. So pag nakuha ni Saldico yung gusto niyang proteksyon, hindi na rin magsasalita yan. Kaya lang nagsasalita yan, parang poker to. Nagbabluff lang. Di ba? Kasi inipit si Saldico Nakikita nyo na. So, kung hindi mapauwi to si Saldico at wala nang nilabas na videos, tumpak na yan. May usapin na yan dalawa. Kasi sabi marami pang lalabas na videos. Even yung abogado sinasabi, merong text messages. Si Lisa, yung asawa ni Bongbong Marcos at si Saldico to prove. Biglang nawala.
So, hindi natin alam kung maglalabas ng biglang pasabog ito sa Pasko para itong pag-uusapan ng pamilya. We really don't know. But andyan yung possibility. Nagkausap na si Bongbong Marcos at si Saldico. May 5 araw pa raw sila mula ngayon para magsumite ng kanilang oposisyon. Naniniwala rin si Attorney Rondain na hindi pa raw nakakapagpasya ang 5th Division na kanselahin ito hanggat may oras pa siya para umapela. Bukod kay Ko, binanggit din ni Pangulong Marcos sa kanyang video message ang pagsuko ng contractor na si Sara Diskaya. Matatanda ang inunahan na ni Diskaya ang nakaambang warrant of arrest laban sa kanya at voluntaryong sumuko sa NBI kahapon. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kayo't na nakikita po natin, Anong warrant to, pare? Sumuko na nga, gago. Gago ba ikaw? Ano to si Bongbong, oh? maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa Kawawa rin itong Diskaya dahil ginawa itong fall guy, eh. Ulitin natin, si Saldico, even yung talagang gumagawa ng pera para dun sa magpinsan na Tambaluslos at saka si Bongbong, sinubukang gawing fall guy. Diba? Para na mapagtakpan, hindi makarating sa kanila yung investigasyon. So ito yung Diskaya, no choice din sila, eh. Ikukulong ito para na lang masabi. Kaya nga ako sa inyo, sinasabi ko po sa inyo, hindi po sa kinakampihan ko sila Diskaya, okay? Pero hindi po ako masaya kahit kaunti po na mapaparusahan sila Diskaya. Dapat po, huwag tayong papayag na i-divert ito. Itong usapin na ito, itong nakawan na ito, ay hindi po pwede na ligtas si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez at si Saldico. Kung yung iba man, saka na pag-usapan. Pero kasi diversion yan, eh. Pwede ba naman ang ikukulong mo yung mga yun? Yung iba, other than the three? Matutuwa ba kayo na iba ang makukulong? Pero itong 3 nagpasasa na nagpapadeliver ng bilyon-bilyon kada buwan, ang saya ng buhay? Ano yan? Pinaikot ni Diskaya yung pera? Nang hindi kasabwat itong mga 3 clowns na to? Itong si Tito Vic and Joey? Nakukuha niyo po? Huwag tayong papayag sa ganun. hustisya. Pangako pa ng Pangulo, Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Kita mo to. Isa pa yan. Usaping mabaybalik ang nakaw sa taong bayan. Isang gago to si Bongbong Marcos. Kasi yung PhilHealth na nagkakahalaga ng 60 billion, bukod pa dun sa 30 billion na pinag-uusapan, na meron pang umaabot na 112 billion. Okay, dun muna tayo sa 60 billion na sinabi ng Korte Suprema ay ibalik. At sinabi na rin ito sa one of the speeches ni Bongbong Marcos na ibabalik. Hanggang ngayon, hindi pa rin nababalik. Sino naglipat doon? Di ba yung secretary mo? Tao mo yun sa executive na si Batman Recto? Nakuha niyo po? Hanggang ngayon hindi pa binabalik. Tapos planong ibalik galing sa 2026 budget. Sabi, niloloko talaga tayo na itong mga to. Mamaya pag-uusapan natin mabuti yun dahil hindi po pwede yan. Kaya sinasabi dito ni Bongbong Marcos na ito ay maibabalik. Napaka-ipokrito. Dapat kayo muna magbalik bago yung iba. Bago yung Diskaya, yes. Okay po yan, ibalik ng Diskaya kung sino man magbabalik. Pero teka muna. Kayo nagsasabing ibabalik hanggang ngayon hindi nyo pa na ibabalik.